Pakinggan po niyo itong balitang ito. Hindi nagustuhan ng Pangulo, dismayado siya. Doon sa ilang mga opisyalis ng gobyerno, mas inuuna raw yung paghahanda para sa SONA. Samantalang from day one, sinabi ng Pangulo, asikasuhin muna yung mga biktima ng kalamidad, yung kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Bakit yung iba kasi ibang ginagawa? Siguro kasipsipan ng mga ito, na kasipsipan wala sa lugar. Ayaw ng Pangulo ng ganyan. Kahit nasa Amerika siya, ang utos niya, unahin ang biktima ng mga pagbaha. Ito yung report, pakinggan po ninyo. Dismayado si PBBM dahil sa nakarating sa kanyang balita na may ilang tauhan ng gobyerno ang nagkakabit ng SONA materials habang lubog sa baha ang ilang bahagi ng bansa. Kaya ipinag-utos niya agad na itigil muna ang paghahanda sa SONA at unahin ang agarang pagtugon sa mga nasalanta ng bagyo at ng habagat. Klaro ang gusto ng Pangulo. Ituon ang lahat ng kakayahan at available resources ng gobyerno upang tiyakin na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng apektado ng malawakang pag-ulan at pagbaha. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, si President Trump, ay nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Ayan, ganda ng utos. Umaksyon agad ang ilang mga ahensya. Ang DOTR, iniutos ang libreng sakay sa mga pampublikong sasakyan para sa mga stranded commuters. Ayan, so ayan po ang aksyon ng Pangulo kaagad. Before pa lang umalis siya, sinabihan na. Pero yung iba ho ay mukhang ibang galaw. Kasi may nakapag-video, nakakita na merong na nagkakabit ng mga tungkol sa announcement na paghahanda tungkol sa SONA ay nakarating sa Pangulo yun. Kasi tulad ng sinabi ko, kahit ang Pangulo anong ginagawa sa kanyang mga biyahe na napakahalaga sa abroad, hindi lang sa Estados Unidos, sa lahat ng mga biyahe, nakamonitor pa yan sa Pilipinas. Nakamonitor siya. Kaya nga merong caretaker, yun ang linya ng communication. Magre-report itong mga caretaker ng Pangulo, kina Secretary Bersamin, Remulla at Estrella, kay Pangulong Marcos. At ang Pangulo naman ay laging tatawag sa kanila kung anong nangyayari dito. Kaya monitor na monitor pa rin. Kaya tuloy nakarating sa kanya yung report na inuuna pa ng iba ang magkabit ng mga propaganda tungkol sa SONA. Kaya nadismaya ang Pangulo. Hindi yan kailangan. Kailangan isalba ang binaha. Tulungan ang mga evacuation center. Tulungan at alisin ang mga nag-landslide sa ating mga kalye. Tulungan ang lahat ng nangangailangan. Yan ang utos ng Pangulo sa lahat ng sekretary. Meron talagang mga taong sobrang kasipsipan. Kung ano mga pinaggagawa. Isipin maglalagay ka ng poster kung ano mang propaganda dyan sa kalye dahil magsosona ay lakas ng hangin, inuulan. Bali wala yan. Lilipad lang yan at saka mababasa lang yan. Para saan? Hindi kailangan ng propaganda sa SONA. Ang SONA matutuloy kahit walang announcement. Tuloy yan sa Lunes. Sa 2028, alas 4 ng hapon. Bakit kinakailangan pang maglagay ng mga poster at streamer na merong SONA? Hindi yung kailangan. Dapat nga alisin ng lahat ng poster. Dapat nga tanggalin ng lahat ng billboard. Kasi may sama ng panahon. Lalo na ngayon. Meron 2 LPA na magiging bagyo na naman. Tuloy-tuloy pa. Kaya nga, walang pasok ang mga bata. Walang pasok ang gobyerno kasi nakapokus sa kalamidad. Yung iba-ibang ginagawa. Kaya tama lang na magalit at magtampo ang Pangulo rito. Dapat nga, pagbalik ni Pangulong Marcos yan, sabunin niya eh. Ipatawag sa Malacanang yung nag-utos at gumagawa ng ganyang malayo sa kanyang kautusan. Kasi yun ang kailangan natin. O yung mga sip-sip sa gobyerno, yung mga nagpapapropaganda sa gobyerno, tumigil na kayo, gastos lang yan. Hindi yan kailangan. Yung ipagpapagawa nyo ng poster, streamer para din sa sonang yan, nagkakalat nyo sa kalye, ibili na lang ng tubig, ibili na lang ng pagkain, ibili ng medicine, dalhin sa evacuation center. O ibili na ng mga construction materials, ipagpagawa ng bahay ng mga nawala ng bahay. Ganon dapat. Yun ang gusto ng Pangulo eh. Pero talaga hindi maiwasan, merong mga sip-sip. Hindi gagawin yan ng mga maliliit na tao magkabit ng poster, streamer, kung walang nag-utos.
Yung nag-utos na yan dapat sinisibak sa gobyerno. Alang kakwenta-kwentang opisyal yan. Kung sino man, wala akong pakalam sa iyo. Hirap na ang gobyerno, hirap na ang taong bayan sa kalamidad eh. Kayo ay kasipsipan pang ginagawa at kung ano-ano. Ay, sorry. Wala akong pakalam sa inyo. Sasabihin ko sa inyo. Itong aking mga channel ay magsasabi ng totoo. Pero kung kampihan ko sa inyong kasipsipan at kalokohang ginagawa, never. Hindi ganun ang prinsipyo ng MA Pinoy TV at ng Mike Abby Opinions Channel. Maninindigan tayo kung anong tama para sa nakakarami at kung anong stocks ng Pangulo, anong dapat gawin, yun ang ating gagawin. Yung tataliwas dyan at hindi susunod, pasensyahan tayo. Alam pakalam ang channel na ito. Tumigil na kayo ng kasipsipan. Hindi yan nakakatulong sa bayan. Okay? Ano ang inyong masasabi dyan? Aksyon at salita ng Pangulo sa mga umeepal. Suportahan natin yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan dahil nga po sa ngayon ay walang pasok. Ingat lang po. Medyo hindi ko alam kung palagi ko babalik na naman ang debate sa dapat ba June ang open ng klase or August o September. Dalawa kasi ang issue dyan eh. Pag June ang umpisa ng klase ng mga bata, talagang tag-ulan. Ngayon, nagiging biktima. Walang pasok. Pagka naman August, September, kawawa naman ng mga bata. During summer, napakainit ng April at Mayo. Sobrang init, hindi kakayanin ng init sa eskwelahan. So yun naman po, weather ng kalaban. Pag sobrang maaga ang opening ng klase, baha, tag-ulan ang problema. Pagka naman late ang opening ng klase, school year, ang ating kawawa naman ay yung summer, sobrang init, baka hindi kayanan. Pero palagay ko yung init, pwede may solusyon. Lagyan mo ng aircon, electric pa ng classroom, okay. Hindi katulad ng baha, kahit anong mangyari, wala kang magagawa kung walang madaanan. Delikado pa ang buhay ng mga bata, pa natin sa sakripisyo. Dapat aralin ito. June ba o August, September ang dapat na school year opening para sa kaligtasan? Alin ba ang mas may kaligtasan ng kabataan? Yung panahon ng summer o panahon ng tag-ulan? Ulitin ko, pag tag-ulan, baha, walang pasok. Delikado magbiyahe. Baka naman summer, sobrang init. Baka daw hindi kayanan ng init ng mga bata sa classroom. May mga solusyon dyan. Diskarte lang. Kung anong maganda para sa bata, sa mga magulang, sa lahat, iyon ang ating suportahan. Binanggit ko lang mo yan dahil yan ang issue. Dalawa lang ang weather sa Pilipinas. Pareho may problema. Isang sobrang init at isa namang sobrang ulan na may baha pa. Mas delikado. Sige, malaya po kayo makapag-comment, react at isa sa issue ang ating mga pinag-uusapan. Dahil ito ay para sa inyo ang aking mga channel. Ang ating mga channel at mga pagtalakay dito. Walang personalan, walang pagsisipsip. Pinipilit natin kung anong totoo, pro o anti-government, tinatalakay natin, ang ginagawa ng gobyerno at paninindigan ng gobyerno para sa bayan, yan ay ating binibigyan ng priority. Kasi Pilipino ako, kasi naninindigan tayo. Please like and share.